Patay na si Daddy. Kasi kinagano na siya. Countdown na po siya. Actually, sobrang similar na nangyari sa mom. Nanawagan na naman ako. Tapos, ayun po, same thing. As in, same na same. Tapos, ayun, sabi nila na patay na daw po si mom. Hindi napigilan ng social media personality na si Bea Bores na mapahagulgol sa iyak nang mapag-usapan ang patungkol sa pumanaw niyang mga magulang. Sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga, inamin ni Bea na mayroon siyang tampo sa Panginoon dahil sa nangyari sa kanyang mga magulang. Anya ay napapatanong siya sa Diyos kung bakit kailangan mawala ng kanyang mommy at daddy para siya ay mag-grow sa aspeto ng buhay. Lumaki man raw siya sa strikto at magulong pamilya gawa ng madalas na hindi pagkakasunduan ng kanilang magulang. At pagkakaroon ng bipolar disorder ng kanyang ina na umaabot sa punto na nasasaktan siya nito ng pisikal, ay masakit pa rin para sa kanya na pumanaw ang kanyang mga magulang na hindi niya ito nasilayan ng personal bago sila mawala. 19 na taong gulang pa lamang siya nang pumanaw ang kanyang mga magulang. 5 buwan lamang ang pagitan ng pagpanaw ng kanyang ama at ina kaya labis siyang nadurog sa nangyari. Noong maospital raw ang kanyang ama ay nakapante siya na walang mangyayaring masama sapagkat lagi naman itong naospital. Huling pag-uusap raw niya sa ama ay isang araw bago ito pumanaw sa pamamagitan ng video chat, kung saan ipinakita pa niya ang kanyang binig at sinabihan pa niya ito na magpagaling upang matikman nito ang kanyang niluto. Sa sumunod na araw ay nakatanggap siya ng tawag sa kanyang tita at ibinalita sa kanya na wala na ang kanyang daddy. Nakita pa raw niya na binibilangan na ang kanyang ama at sinusubukan na mailigtas. Ngunit pumanaw rin ito. Masakit raw ito para sa kanya na wala siya sa tabi ng ama dahil sa COVID. Sobrang magkapareho rin daw ito sa nangyari sa kanyang ina na sa mga panahon na nag-aagaw buhay na ang kanyang mommy ay nasa taping siya at nakatanggap siya ng tawag. Noon raw ay hindi pa siya makapaniwala na naospital ang ina dahil sa atake sa puso. Katulad ng kung paano niya nasaksihan ang pagpanaw ng ama ay ganun rin ang nangyari sa kanyang ina. Pumanaw rin ito na wala siya sa tabi at wala siya sa huling sandali nang sila ay nabubuhay. Dito na raw gumuho ang kanyang mundo. Hindi rin daw niya maayos na naharap ang pagpanaw ng kanyang mga magulang at lahat ng nakakapagpaalala sa kanya sa mga ito ay hindi niya hinarap. Lumayo rin siya sa kanyang pamilya noon at ngayon ay muli siyang bumalik at mas minahal niya sila sapagkat napagtanto niya na maraming panahon ang kanyang nasayang sa kanyang paglayo. Inamin rin niya na kahit na 2 taon na ang nakalilipas ng pagpanaw ng kanyang magulang ay hindi pa rin niya ito matanggap pero dahan-dahan niya itong ginagawa. Anya pa ay sa mga nangyayari sa buhay na nakakatruma ay hindi na mawawala pa ang sakit. Matutoto na lang ang tao na mabuhay na dala-dala ang bigat ng pighati. Bahagi ng kanyang pahayag, hinanap ko ngayon ay acceptance. Sa nangyari po talaga sa parents ko. Kasi kahit na nangyari na siya 2 years ago, hindi ko pa rin siya matanggap. Pero I'm slowly getting there. Sabi nga nila kapag nangyari yun sa'yo, or something that is very traumatizing, hindi mo makakalimutan yung pain. You'll just learn how to live with it. Siguro ganun ako ngayon.